Okay. Whew. Hingal. Good morning mga first timers. First time meron sa inyo ngayon. Hindi ko alam kung anong oras na, pero feeling ko magna 9 AM na. Umalis ako ng bahay 6:30. Nakapag-ikot-ikot na ako ng Bulacan from Malolos to Bulacan, and then balik dito sa Kapitolyo ng Malolos. Papahinga lang ako konti, medyo bitin pa. Yung fitness goals natin sa akin matindi. Medyo ginaganahan ako ngayon mag-exercise, mag-bike, magpapayat. Syempre, sa pagkain, less carbs, less sugar, matatamis. Hindi na ako nagtitake nun, pero kahit hindi ako nagtitake ng rice, kumakain ako ng mga karne, which is doon tayo nakakuha ng energy para may lakas tayo sa pagbabike. Syempre, for everyday. Okay, shoutout muna sa RKJ Tactical Bags na kinabit ko dito sa mountain bike natin. Actually, pang ano yun pang motor tong bag na to. Hindi ko akalain na pwede pala siya ilagay sa handlebars ng bike. So feeling ko diyan ko na ilalagay yan. Steady na yan dyan. Yan pa rin yung bisikleta natin. Pero regarding dun sa channel na ginawa kong isa para sa bisikleta, huwag kayong maglala, wala pa upload. Pero nakakompleto ko na lahat ng mga gamit ko. Magbo-bike packing tayo, magluluto tayo somewhere, babiyahe tayo. Iniisip ko kung isasama ko si Tuwat. Comment down below ng mga first timers kung okay sa inyo na makita nyo dala-dala ko yung aso ko. Hindi ko lang alam kung saan ko siya ikakabit. Kung bibili ako ng bag dito, malikot si Tuwat malikot na malikot. So hindi ko alam kung paano. Comment down below, sabihan nyo ako kung okay bang idea na isama ko yung aso ko para mayroon tayo isang character sa biyahe palagi. So madali siyang sabihin, madali siyang isipin yung ginagawa ko isang channel, pero sa totoo lang mahirap gawin. Kaya hanggang ngayon kinakompleto ko pa lahat ng mga kailangan ko. Pinag-iisipan ko kung paano, kasi gusto ko talagang pagandahin yun. Gusto ko talagang kakaiba sa lahat-lahat ng klase ng pagbibisikleta dito sa Pilipinas. Hindi lang pagbibisikleta. Basta abangan nyo na lang. Okay, 9 AM. Sige, isang ikot pa. From Malolos to Bulacan to Malolos, and then ngayon mukhang kaya ko pa Malolos to Baliwag. Ano tayo doon? Magbuko ride tayo. Buko lang ang pupuntahan ko doon. Okay? Sa totoo lang, nakakatakot bumiyahe talaga dito. Sa dami ng mga naglalaki ang sasakyan. Kaya dapat nasa linya lang tayo. Kahit sabihin natin na wala tayong bike lane dito, keep right lang tayo palagi. Yung pinakagilid, itong linya na to, pag magbibisikleta tayo, sa ganitong lane lang tayo. Ikot ko muna kayo sa Malolos City Hall. Pwede ba akong dumaan dito? Pwede naman siguro, bisikleta lang naman ako. Yan, ito ang City Hall ng Malolos. Lawak, mayroong fountain yung kapag gabi. Sa totoo lang, nahihirapan ako kapag nakabukas yung shocks. Lock natin. May energy pa ako. Centro Mall. Pambira. Taas tayo gear. Parang nagdadalawang isip ako, tutuloy ako ng Baliwag. Dumidilim yung panahon. Pambira. Sige lang. Kung saan lang tayo abutin. Wala pa tayo sa kalahati na pupuntahan natin. Medyo sumasakit yung dito ko. Kasi nga dito sa long bars ko. Straight kasi siya. Hindi siya riser. Yung medyo nakaangat ng ganon. Dapat pala ganon yung binili ko. Kasi iniisip ko rin kasi kung maglo-loop bar ako, yung nakaganon. Kaso nga lang kasi iniisip ko, syempre pang chill-chill yun, okay yun sa mga patagan. Pero kasi pagdating sa mga akyatan, medyo lugi. Eventually pupunta tayo ng Doña Remedios Trinidad sa DRT. Pag naka-loop bar ako, medyo lugi tayo sa akyatan. Long bars na ganito, mas malakas yung puwersa mo
kapag nasa akyatan. Kaya okay na, tsagain ko muna to. May ngalay kapag ganito, nililipat ko yung kamay ko na nakaganyan. Masakit dito. Ahon, ahon. Pambihira, umuulan. Teka, silungan tayo, umuulan na. My God! Pambihira, nasa may Plaridel na tayo. Maaraw pero pumapatak yung ulan. Lalagda din tayo. Anyways, hindi naman tayo makakadiretso ng Baliwag. Mag-iikot na lang somewhere tayo dito. Pagdating ng Plaridel Crossing, siguro magiginto, Bulacan na lang tayo. May kasabihan ng matatanda eh, kapag ganito daw yung panahon eh. Parang may nagsisex daw na tikbalang. Parang maaraw pero pumapatak yung ulan, hindi nyo lang nakikita. So masama sa kalusugan yun. Tuloy tayo. NLEX. Eto, pahinga. Mahabang pababa. Mukhang kailangan ko maglagay ng side mirror kahit sa kaliwa ko. Wala akong ginawa, kundi lumingon. Lagyan ko dito, ano? Aware lang ako na kung gaano kalaki yung sasakyan na nasa likuran ko. Kasi minsan kasi nagugulat ako, truck na yung nasa likuran ko. Approaching Plaridel tayo. Tayo ngayon sa Plaridel, Agnaya, Plaridel, Bulacan. Hindi ko alam kung anong kwento nung parang hindi ko masasabi kung monumento ba tong hindi ko alam kung ano yan, anong kinalaman niya sa bansa natin. Pero dito, ito rin naman mukhang antique to, yung mga unang panahon. Hindi ko alam kung anong gera. Karoon lang ako ng idea na gamit siguro pang gera to. Marami nanonood sa akin mga taga Plaridel. Comment nyo nga kung anong ibig sabihin ito. I mean, anong kwento ng lugar nyo. Ito hindi ko rin alam to, pero may dito kasi may nakalagay John M. Stotsenberg. Ayan. Colonel 1st Nebraska Volunteer Infantry. So parang militar siya. Captain 6th US Cavalry, killed in action April 23, 1899. So means killed in action. Namatay siya during bakbakan o gera. Maambon talaga. Dito tayo dumaan. Daan tong hindi ko alam kung saan yung tagos nito. Bahala na, magtanong-tanong tayo. Mas magandang view dito kaysa dun sa main highway. Nagraragasaan yung mga truck, sisikipan yung mga jeep. Kaya dito tayo sa mapayapa, medyo mapayapang lugar. Sarap. Woo! Fitness first. Sa kaya tagos nito. Mapamotor, mapabike, ganito tayo. Kung saan tayo nagsusuot. Santa Ines pala to. Plaridel, Bulacan. Umaambon na talaga. Lag nating ka pa naman. Sarap magpapawis. Villa Emanuela Wave Pool Resort. Ayos to ah, may resort pala dito ah. Pero mukhang sarado. Wala tayong buko. Cute yung bahay, no? May natutulog dyan. May nagpapahinga. Soon magiging ganito yung content natin sa isang channel natin. Mag-bikepacking tayo, matutulog tayo somewhere pag kaya. Pero sa totoo lang, natatakot akong gawin yun. Dito lang muna, around Bulacan lang muna.
Magdadala ako ng mga tent ko, panluto ko, mga lutuan ko. Kompleto na ako sa gamit ng mga panluto ko. Ang dami kong in-order sa Lazada. Nakamagkano kaming dalawa ni Prisha para mabili lang lahat-lahat ng mga proper na kailangan ko sa pagbabike, bike/camping ang gagawin. Dun sa page, sa channel na yon, once a week lang ang upload ko dun. Dahil mahirap gawin, time consuming, pero gusto kong gawin. Alam niyo kung bakit ako na-influensyan ng ganitong klaseng tawag dito? Pagbabike. Yung para magluto-luto ko somewhere. Luto ko ng karne, magluluto ko ng mga putahe ng mga lutong Pinoy. Lagi kasi ako nanonood ng mga foreigners na gumagawa nun sa ibang bansa. Yun yung pamparelax ko na video tuwing gabi. Barangay Banga. Gusto ko ng batingting kasi every time na may nakakasalubong ako na mga nagba-mountain bike, ting ting, mga ganoon, wala ako nun. Kaway-kaway lang. Pero gusto ko, mura lang naman yata, 50 pesos lang yata eh. Sana may madaanan tayo sa daan na mabilan nung patingting na yan. Ayos yung view parang nasa ibang bansa. Alam ko na to. Sir, for sale po ba yung mga sasakyan? May bala kasi tayong bumili ng sasakyan. Tanong ko lang sir, magkano yung presyo nung ano nyo? Tawag dito? Yung L3FB? 540. Pwede siyang installment, syempre, di ba? Bank financing o? Financing company. Financing company. Ito yung kailangan namin ng panghakot ng helmet. Pwede. Oo. Pero kadalasan sir, ilang years ang maximum natin sir, 4 years. 4 years. Ilang percent ang down payment? 30%. Ha? 30%. 30%. Puro nagre-rent a car lang kami kasi every twice a week lang naman kami naghahakot ng helmet para sa first time moto. So ang pinipili namin is either ganito o pumili kami ng van na hulugan din naman. Tignan natin, canvas natin. Pero ito talaga yung ideal para sa atin. 12,000 monthly. Ang 30% ay 160. Yes po, plus yung charges po natin. So bali ang cash out na nasa 190. Babalikan natin yan. God's willing. Makakabili tayo ng ganong klaseng sasakyan. Pinag-iisipan ko kasi kung bibili kami ng Toyota BB or L3FB yung ganon. Matagal ko nang gustong-gusto yung Toyota BB na yan. Wala ka din naman loob doon. Siguro kasya magkarga ng mga 30 na helmets yun. Sarap. May buko kayo? Wala. Yan po. Pwede po doon, no? Doon na lang po ako, Nay. Kayo lang na nagdadrive ng motor nyo? Asawa nyo? Anak nyo po? Yan na muna. Yung buko natin nauwi sa mami. Hindi ako nagra-rice. Pero yung mga alternative ko is ito. Yung mga ganyan. Kumakain ako ng pansit. Tulad ng ganito. Mga ganito, kinakain ko yan. Yan yung pang alternate ko sa kanin. Kasi nakakakuha pa naman tayo ng carbs dyan sa mga ganyang klaseng pagkain. Pero syempre, ikumpara mo yan sa kanin, matindi talaga yung kanin magpatama. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Sinasabi ko lang, hindi ako kumakain ng kanin, pero may pamalit ako sa kanin, which is nababawasan naman yung sugar intake ko sa katawan, nababawasan. At sauce maanghang, nakakatulong din yan magpapayat. Paminta, yung mga lalaking alanganin dyan sa paminta. May hot sauce, may chili powder pa tayo. Boom. Kalamansi, citrus, healthy din yan. Baliwag ride, naging mami ride. Di ba uso tinidor dito? May tinidor kayo? Puro kutsara.
Let's go, sago. Hanap lang muna ako ng pagpapapicture natin. Kasi syempre, pag walang picture, hindi yun nangyayari. Hanap tayo ng magandang spot. Tataka ako kung ano yan. Lagay niya ng cellphone. Sariling sikap ba? Picture picture. Kahit walang kasama. Picture picture. Very useful tong bag na to eh. Baon ko 100 pesos lang. 25 pesos yung mami. Meron pa akong 75 pesos dito. Sana may madaanan tayong bike shop. Gusto kong bumili ng batingting para meron kahit pa paano meron tayong busina. Sana meron, hanap tayo. Pero pabalik na tayo ng shop. Pakita ko sa inyo yung mga bagong stocks ng ng helmet sa shop, ha? Bukas na isa ngayon. Gutter Gaming. Ito ba yung bagong Aerox? May bagong Aerox na pala. Teka lang ha, mga first timers ha. Papasok lang ako ha. Andito na pala to. So dumating na pala. Nasa Pilipinas na pala yung Aerox na bago. Yung version 2. Napanood ko na yan sa review pero ganun, parang mas pogi pa rin yung unang version ng Aerox. Hindi ko sinasabi na pogi kasi yun ang meron ako ha. Pero kasi talagang para talaga siyang click tignan. Nawala yung tulis nung kanto ng Aerox ngayon. Parang lahat bumibilog. May mga umikli, may noise. Wala lang, nakita ko lang, share ko lang. Hanap muna tayong bike shop. Spring! Abulin ko to! Naihi? Naihi sa sobrang excitement na pagdating ko. Okay, mga first timers, dito na ako sa shop. Nakita niyo ako nakamotor na kanina kasi dapat diretso ako dito sa shop. Eh kaso wala akong dalang shorts, wala akong dalang damit. So umuwi mo na lang muna ako doon. Kumuha lang ako ng shorts at damit, kinuha ko yung motor ko, diretso tayo sa shop. Siyempre, bago natin tapusin yung vlog, gusto ko muna introduce sa inyo yung mga bagong paninda dito sa shop natin. Siyempre, may mga bago na tayo yung mga Geely helmets na dumating dito. Ito yung mga latest ngayon. Armor 37. Ito pa. Ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. Joker inspired na Geely. Yung Surprise 37 din. May iba-ibang kulay tayo dyan. At siyempre, yung mga monocolors natin, meron pa din yan sa yung 3.5. At yung ibang mga design din. Tapos meron tayo yung mga zebra helmets dito na half face. Halagang 1,950 lang yan. Duhan pants, yan. Duhan pants. Kumine. Yung mga riding jackets, meron dito yan. Okay? So yun mga first timers, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa pagpapawis ko kaninang umaga. Mga first timers, bukas, nagpahinga lang ako ng 2 araw. Kailangan ko rin talaga yun. So bukas, kita tayo ulit. Life's good.